Answering question from the inbox. Hello po, attorney. Nakakahiya pero pwede po ba magtanong about sa situation ko? Nalaman ko po kasi na first cousin ng mother ko yung BF ko. In what degree of consanguinity po ba kami? Can we get married po ba? Thank you so much po. Okay. So, dalawa yung tanong niya. Nalaman niya kasi na yung kanyang boyfriend ay first degree cousin ng kanyang mother. So, pang ilang degree of consanguinity daw ba sila? Bakit kailangan malaman yung degree of consanguinity? Kasi, ayon sa batas po, yung meron tayong tinatawag na void marriages or mga walang bisa na kasal o kaya mga taong bawal ikasal by reason of public policy. So, saan yan makikita? That is under Article 38 of the Family Code. According to Article 38 of the Family Code, the following marriages shall be void from the beginning for reasons of public policy. Okay? Bawal yon sa batas. Okay? Number 1, between collateral blood relatives, whether legitimate or illegitimate, up to the 4th civil degree of consanguinity. Ano po yung mga magkakaanak, attorney, na relatives by 4th civil degree of consanguinity? So, yung relative mo by 4th civil degree of consanguinity ay yung iyong first cousin. Okay? Mga first cousins, so kapag kayo ay first cousin, bawal kayong ikasal. Whether legitimate or illegitimate. Paano naman nadidistinguish kung legitimate or illegitimate? Kung legitimate, ibig sabihin, ikaw ay legitimate child ng iyong parent dahil kinasal ang iyong mga magulang. Yung mga illegitimate child naman, those that are born outside of wedlock. So, hindi kasal yung mga magulang nila. Okay? So, pangalawa, number 2, between step-parents and step-children. Okay? Ano yung mga step-parents and step-children? Yung magulang mo, nagpakasal ulit. Okay? Tapos yung pinakasalan ng magulang mo ay step-parent mo na. Tapos ikaw naman ay step-children ng iyong parent. Kapag halimbawa, yung tatay mo ay nagpakasal sa ibang babae at yung tatay mo ay namatay, ngayon, natira na lang yung stepmother mo, then nagkagustuhan kayo ng stepmother mo, bawal kayong ikasal kasi bawal yun sa batas. Okay? Number 3, between parents-in-law and children-in-law. Okay. So, ikaw ay nagpakasal. Tapos, yung asawa mo namatay. Yung parent ng asawa mo buhay pa. Byudo na rin. Ngayon, ikaw ay babae, lalaki yung iyong father-in-law. Bawal kayong magpakasal kung kayo ay nagkagustuhan dahil bawal po iyon sa batas. Number 4, between the adopting parent and the adopted child. Okay? So, ikaw ay inampon. Tapos yung nag-ampon sa'yo, nagkagustuhan kayo. Kahit magkagustuhan kayo, hindi kayo magkadugo, hindi kayo pwede ikasal. Kung ikaw ay legally adopted ng iyong adopting parent. Dahil bawal po yun sa batas. Number 5, between the surviving spouse of the adopting parent and the adopted child. Okay? So, yung nag-ampon sa'yo, ikinasal, tapos yung nag-ampon sa'yo, namatay, or kahit hindi namatay, yung parent, kailangan mamatay. Kasi nga, kung kasal nga, adopting surviving spouse nga, di ba? So, namatay yung nag-ampon sa'yo, tapos yung asawa nun ay buhay pa, nagkagustuhan kayo ng asawa niya, bawal kayong ikasal by reason of public policy. At kung ikasal man kayo, ang inyong marriage ay void. Okay? Hindi iaalaw ng batas dahil bawal po iyon. Number 7, between the adopted child and a legitimate child of the adopter. Okay? Ikaw ay anak ng iyong legitimate parent or illegitimate parent, tapos ang iyong magulang ay nag-ampon, bawal mong pakasalan
yung inampon ng iyong parent dahil kinukonsidera ng batas na kayo ay legally na magkapatid. Number 8, between the adopted children of the same adopter. Okay? So, kung kayo, kahit hindi kayo magkatugo, pero kung inampun kayo pareho, legally adopted kayo ng inyong adopting parent, nagkagustuhan kayo, bawal kayong ikasal by reason of public policy. Or the marriage, kung ikasal man kayo, it would be void. And number 9, between parties where one with the intention to marry the other, kill the other person's spouse or his or her own spouse. Dahil gusto mong magpakasal ulit, gusto mo yung babae, pinatay mo yung asawa mo, o kaya pinatay mo rin yung asawa niya, so bawal kayong ikasal kasi gumawa kayo ng bawal sa batas. So, iyon. So, there are 9 instances for a marriage to be void by reason of public policy. At yun nga yung mga sinabi ko. So, going back doon sa tanong ng ating question sender, in what degree of consanguinity ba sila ng kanyang tiyuhin makalawa? Tiyuhin makalawa dahil yung boyfriend niya ay first cousin ng kanyang mother. Okay? O pang ilang degree of consanguinity ba yun? Tapos pwede ba silang ikasal? So, sagutin natin yan by way of illustration. So, I have here na ginawa kong illustration. Medyo, ano lang siya, nakabaliktad siya kasi naka-mirror to. Okay? So, ito guys, yung ginawa kong illustration para mas madali nyo maintindihan kung paano bilangin yung degree of consanguinity. Okay? So, i-illustrate natin. Okay. So, for example, yung nag-send ng question sa atin, si A. Siya si A. Okay? So, paano bibilangin yung degree of consanguinity niya mula doon sa first degree cousin ng kanyang mother? Okay? So, para mabilang nyo yung degree of consanguinity, lagi kayong magre-refer doon sa person na nagkaroon kayo ng connection. Okay. For example, si A, ang magulang niya ay si B. Si B ay first degree relative ni A. Okay? Dahil siya ay parent. So, isang line. Ngayon, kapag ka bumaba ka, si H, na anak din ni B, ay kapatid ni letter A. Ngayon, ilang line na yan? 1, 2, dalawang line. Kaya si H ay second degree relative ni A. Okay? So, balik tayo sa taas kay letter B. From A to B, first degree. Pagka tumaas ka ulit kay letter C, okay? Si C ay grandparent ni A. Okay? So, ilang degree of consanguinity si C kay A? Ilang line? 1, 2. So, second degree of consanguinity. Okay? Paano naman kapag ka bumaba from C sa grandparent ni A? Pagka bumaba, si G, na kapatid ni B, parent nila pareho si C. Pang ilang degree of consanguinity from A? Si G ay third degree relative ni A. Okay? So, bababa ulit from G to I. Si I ay anak ni G. Okay? So, pang ilang degree relative ni I, si A. Okay? Si I ay fourth degree relative ni A. Siya ay first degree cousin ni A at ni H. Okay? First degree cousin sila. So, bawal silang ikasal. Paano yun nabilang, attorney? So, bibilangin mo doon sa line. 1, 2, 3, 4. Okay? 4 lines. Kaya fourth degree relative sila. Okay? So, balik tayo sa taas. From A, paano mabibilang papunta dun sa first degree cousin ng mother ni A? Okay, so bilangin natin. Paano natin malalaman yung first degree cousin ng mother niya? Okay? So, bilang ulit tayo. From A to B, mother. From B to C, grandparent. From C to D, great-grandparent. So, si D ay great-grandparent niya.
which is the third civil degree of consanguinity relative ni A. Okay? From D, pagka bumaba, fourth degree relative ni A, which is grandparent niya, the reason of because he is the sister or brother of the grandparent of A. Okay? So, kapag si E nagkaroon ng anak, so si F siya. Okay? Si F ay first degree cousin ng parent ni A. Okay? Paano siya naging first degree cousin? Kasi kung bibilangin mo si F papunta kay B, bilangin natin kung ilang arrows ang relationship nila. 1, 2, 3, 4. Ang fourth civil degree of consanguinity na nasabi na natin kanina ay first degree cousins. So, ang sabi kanina nung ating question sender, first degree cousin daw ng mother niya yung kanyang boyfriend. So, kung first degree cousin, bilangin natin papunta kay A. So, fourth na dito, di ba? 1, 2, 3, 4. So, 5 papunta kay A. So, si A at si F na boyfriend niya, which is first degree cousin ng kanyang mother, ay relatives by fifth civil degree of consanguinity. So, I hope naintindihan nyo to. Now, on the question of our letter sender, kung pwede ba silang ikasal, ayan, ibinalik ko sa akin. Dahil na-illustrate ko na. Okay. So, ang tanong niya, so nasagot na natin yan ha, in what degree of consanguinity ba sila nung first degree cousin ng kanyang mother? So, fifth civil degree relative sila. Okay? Ngayon, yung second question niya, can we get married po ba? The answer is yes. Bakit sila pwedeng ikasal? Bakit po pwede? Kasi ayon sa batas, yung mga hindi lang pwede ikasal ay yung mga between collateral blood relatives, whether legitimate or illegitimate, up to the fourth civil degree. Okay? So, yung mga magkakadugo within the fourth civil degree. So, ang bawal mong pakasalan ay hanggang doon sa iyong first cousin, first degree cousin. Bawal mong pakasalan ng iyong tito, tita, na kapatid ng iyong magulang. Bawal mong pakasalan ng iyong grandparent, great-grandparents, at great-great-grandparent. Okay? So, iyon. Pero, yung fifth degree relative mo, which is the cousin of your grandparent, ay pwede. Pwede. Dahil fifth civil degree na po iyon. Okay? So, well, kahit pwedeng pakasalan, although yung ibang tao parang hindi nila tanggap, well, pananaw naman nila yon. Pero within the bounds of the law, pwede po siya. So, I hope nasagot ko yung katanungan at I hope satisfied po kayo. Thank you!